Doon akala ko pagsasawalang bahala lang ng lahat yung bintang ni Inday Sara Duterte na nadaya yung tatlo nilang kasamahan. Malakas daw ang Duterten, 6 daw dapat ang panalo sa kanila kasi tatlo lang no? 10. Tapos 3 ang nanalo, 7 ang talo. Sinasabi nila malakas. Tapos eto, sinasabi ni Inday Sara Duterte, kumausap daw siya ng IT expert. Ang sabi daw nung IT expert na yon ay panalo daw si Bondok, Mata at Hinlo. Sabi ko, yung tatlo na yan, lahat yan nasa dulo ng nasa dulo ng walang hanggan Biruin niyo yun, di ba? Tingnan mo si Kibuloy, 31, siya pa yung nangunguna na magsabi na magpa-recount daw, ulitin daw yung bilangan, mga bossing. Kung yung Abalos nga na ipinupush natin na sana maging senador pang 14, pang 15, ang bilis makamove on Nagbibilangan pa lang, alam niyang hindi naaabot yung kanyang yung kanyang boto para makapasok sa top 12. Ayun, nag-concede na, tinanggap na ang pagkatalo. Etong kampo ng mga Duterten, hanggang ngayon ngumangal-ngal. Samantalang yung bilang nila nung natapos yung eleksyon, nandoon pang 20, pang 30. Baka yung dalawa nga, yung Hinlo at Mata, nasa pang 50 pa kasama ni Honasan Baka mas mataas pa ang boto ni Honasan. Di ba? Just sa dalawa na yan. Si Inday Sara Duterte talaga, ang daming kakilala. Ano po? Yung may issue ng 20 pesos na bigas, meron daw siyang kilalang eksperto. At sinasabi daw nung eksperto, wala yan, hindi kakayanin yung 20 pesos na bigas. Ito naman po ngayon, ang kakilala naman po, IT expert. Yung eksperto doon sa 20 pesos na bigas, hindi naman pinangalanan. Wala naman di ba? Ito, meron naman ngayon. Eksperto naman IT expert naman mga kababayan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte. Ano daw May kilala daw siyang eksperto. Ang sabi, panalo daw si Hinlo, Mata at si Bondok. Putrages yan. Ngayon, napasalita si napakomento si Manong Johnny. Sino nga ba naman daw yung sinasabing IT expert? Kasi nadadala ang sambayan ng Pilipino kay Inday Sara Duterte. Yung tipong niya, style niya na, ibato mo yan, batikusin mo yan, sabihin mo may utang sa iyo yan. Tapos kapag sumagot na sa kanya, mga kababayan, wala na. Kasi walang panlaban, walang pang-resback, walang pang-rebat. Hihinto na, Kasi alam niya siguro sa sarili niya na style digong lang din yung ginawa niya. Kasinungalingan. Sinagot ni Luis Tro yung sinasabi ni Sara Duterte na daw po, na may utang sa kanila, 8 milyon o 9 na milyon. Yung mga Luis Tro kasi si Man Scarpio ang ginawang lawyer. Wala naman daw kasinungalingan. Wala naman daw katotohanan, mga bossing. Diba? Divina law ang kanilang nilapitan para doon sa kaso nung asawa ni Congressman Luis Tro. Si Inday Sara talaga, kung ano-ano pinagsasasabi. Yung mga DDS naman, paniwalang paniwala. So sabi dito ni Manong Johnny, sino ba yun? Mga IT expert na sinasabi. Madaling magsabi o madaling sabihin ang IT expert. Correct. Pero baka yung mga yan, hindi naman tunay na mga IT expert. Baka sila lang Baka siya lang ang nag-imbento, mga bossing. Sa mga series na mga sinabi ni Inday Sara Duterte, wala tayong nakitang katotohanan. Kagaya na lang may IT, meron akong eksperto sa bigas na nagsabi hindi kaya. Wala naman nilabas. IT expert naman. Yung kay Luis Tro naman, na may utang daw, hindi na sumagot. O di po ba?
Ganyan lang po ang style ng Vice Presidente. Pareha siguro nakuha kay Maharlika. Dahil kapag si Maharlika bumitaw ng vlog yun, mga bossing, nako, o eto, may nahuli, no? Ang First Lady nahuli, nakakulong sa Los Angeles. Wala naman pong ipapakitang ebidensya, kundi pader lang. Sila-sila lang. O ngayon, siyempre, nasisita na po na napapansin namin na puro kasabi ng sabi, puro kabatikos ng batikos, pagka binalikan ka na, wala na, tatahimik ka na. Hindi ka na magpa-follow up. Kasi ho, yung mga DDS, uto-uto. No? Yung mga DDS, sabihin mo lang isang beses, okay na sa kanila yun. Magpapauto na ho sila doon, mga kababayan. Tuloy, pero baka yang mga yan ay hindi naman tunay na mga IT expert. Ilantad ang mga tunay na identity nila para malaman kung tunay na mga IT expert. Walang ilalabas si Inday Sara Duterte ho dyan, mga bossing. Bakit to? Katang isip lang ho yun eh. No? Katang isip lang ho yun, mga kababayan. Baka pati si Respicio hindi niya mailagay eh. Hindi niya maiharap eh. Bakit po, mga bossing? Di ba si Respicio sigaw ng sigaw na may dayaan daw po doon sa eleksyon? Baka miski yun hindi niya mailagay. Bakit to? Kasi meron siyang mga pangalan na inilagay. Kung totoo man yung sinasabi ni Respicio, mukhang mahirap naman yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na etong tatlo ay panalo. Ang lalayo ho yan. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Ang lalayo ho ng pangalan yan. Nasa pang 30 po yung mga pangalan na yan. At para mapag-usapan yung findings o opinion nila, we need facts, not fiction. Di ba? He who assert must provide a convincing evidence to provide the truth of what was asserted. Ang gagawin nila, eto, may dayaan, ipakita nyo yung ganyan. Tayo ang magpapakita. Yung gobyerno ang magpapakita. Yung gobyerno ang magpo-produce ng ebidensya. Anak ng tinapa. Anong style yun? Style DDS. Meron kang sinasabi, may mga dayaan. Labas ng ebidensya. Ganun pong kasimple yun, mga kababayan. Labas ng ebidensya. Hindi pwede yung ngangawan lang dito. Lalo na patalino ng patalino ng patalino ang bawat Pilipino. Bakit to? Merong social media. Madaming mga pinagkukunan. Madaming mga nagpapaliwanag. Di ba? Yung mahirap intindihin, i-layman's term. Lalo na ng mga vloggers, ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. With matching, katatawanan pa. Kaya yung mga manonood ho, mga bossing, nagigiliwan o kinagigiliwan po yung mga vlogger na nagpapalintindi sa kanila kung ano po ba yung mga nangyayari. Di po ba? Kung walang mga vloggers ho, mga kababayan, eto, yung sinabi ni Inday Sara Duterte, kung nakatutok lang ho tayo doon sa mga telebisyon, hindi naman lahat kaya nating sundan yung mga oras nila. Hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon may oras ho tayo na buksan yung TV o yung television natin. Ngayon, may mga cellphone na. Andali, ano kaya sinasabi nitong Mark Ramos na to? Ano kaya sinasabi ng Mike Cervera? Ano kaya sinasabi ng Alicia, ni Takeru Miyamoto at ni Sangkay Janjan, Coach Jarrett? Nasa na yung Big Five? Oy! Hindi, busy. Busy kasi yung mga kasama natin dyan sa Big Five no? Kaya magugulat na lang kayo biglang lulitaw ulit ang Big Five. Busy pa sila mga bossing. Ganun lang ho yun. Kaya eto, yung mga DDS naman ho, mga kababayan, hirap na hirap po. Pagkasinungalingan ang iyong ipinanlalaban sa panahon ngayon, nako, ang hirap pong idepensa niyan kasi napakadami po, mga bossing.